Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo, upang makamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio ay pumasok.
Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad, na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakai ng mabubuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, "Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang ganyan. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang troso na nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano nga ba gagabayan ng isang bulag ang isang bulag? Ito'y patungkol sa atin na maaring naatasan ng Panginoon na maging gabay ng ating kapwa, katulad ni San Pablo sa unang pagbasa natin, siya'y naatasan na ipahayag ang mabuting balita. Pero sabi nga ni San Pablo, yung kanyang pribilehiyo
na ipahayag ang mabuting balita hindi dapat maging daan para maging mayabang naman siya sa kanyang sarili, na hindi niya maramdaman yung pagmamalaki, na siya ay mas mataas kaysa sa iba. Pwede niyang ipagyabang na siya ang naatasan, ipahayag ang mabuting balita. Tayo rin minsan yumayabang pag nabigyan ng responsibilidad, kahit sa simbahan. Mataas ang tingin natin sa iba. Pag namayani ang kayabangan sa puso natin, nagiging bulag tayo na gabay. Kaya nga, paano natin gagabayan ang bulag kung mismong tayo nabubulagan ng ating kayabangan? Marami pang mga daan para maging bulag tayo, katulad ng pagkamakasarili, kasakiman, galit at muhi sa puso natin, kahalayan, yung inggit at iba pang mga dahilan para maging mga bulag tayo na gabay. Yung pagiging ambisyoso. Kaya nga kahit sa simbahan ay umiiral yung pagiging ambisyoso. Kaya sa simbahan din, minsan merong tinatawag na pamumulitika. Kumbaga, nagsisilbi na ang iniisip sarili. Hindi talaga yung pagbibigay ng sarili sa iba na hindi naghihintay ng kapalit. Kaya ito yung tinutukoy ni San Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto, na bilang tagapamahayag, hindi siya naghihintay ng anumang kapalit. Purong naglilingkod siya sa Panginoon. Sinisikap niya na maging gabay na hindi bulag. Kaya sa Ebanghelyo natin ngayon, ito ang matinding paalala ng Panginoon sa atin, na lalo na pag tayo'y naatasan maging gabay ng ating kapwa, alisin natin yung pagkabulag natin. Minsan, mas malaki pa yung pagkabulag natin kaysa sa mga tao na inatasan tayo na gabayan. Sa ating talinhaga, sa ating ebanghelyo, yung laki ng pagkabulag, napakalaki. Sa kapwa natin, puwing lamang. Sinasabi natin, aalisin ko yung puwing mo. Pero ang hindi natin alam, troso yung nasa mata natin. Alam natin yung troso, malaking kahoy yon. Ibig sabihin, nag-exaggerate si Jesus sa ating ebanghelyo. Minsan, kasing laki ng troso ang pagkabulag natin, nakabara sa mata natin, lalo na yung kayabangan. Kung troso ang nasa mata natin, paano natin aalisin ang maliit na puwing sa mata ng kapwa natin? Kaya asikasuhin muna natin yung sarili natin. Kilalanin yung sarili natin, saan-saang paraan tayo bulag. Ano-ano ang kabulagan natin para tayo ay maging gabay. Unang-una na nga dyan yung kayabangan. Matuto tayong maging mapagpakumbaba. Huwag tayong maging makasarili at sakim. Huwag nating gamitin ang tungkuling ipahayag ang mabuting balita para matupad ang mga ambisyon natin. Tayo'y maglingkod ng may kapakumbabaan. Si Kristo lang yung ating pinaka-motibo. Kaya naman, tumatagos sa puso pag mangaral si San Juan Crisostomo. Kaya nga gininto ang bibig. Yung bibig niya naging bibig ng Diyos. Tunay siyang naging propeta ng Diyos. Ibig sabihin ng propeta, bibig ng Diyos. Spokesperson ng Panginoon. Tayo rin, sana tuwing magsasalita tayo,
maging ginintuan ang bibig natin. Ibig sabihin, tuwing magsasalita tayo, totoo, sincero, galing sa puso, at nagsasalita tayo alang-alang sa Panginoon. Pinapahayag natin ang salita ng Diyos ng buong dedikasyon at buong sinseridad. Huwag tayong maging bulag dahil kung hindi ay dadalhin lang natin sa kapahamakan ang mga tao na ginagabayan natin. Hilingin natin sa Panginoon, alisin niya ang pagkabulag natin at siya rin ang maging tunay nating gabay. Bago tayo maging gabay ng ating kapwa, maalis nawa ang pagkabulag natin. Sa pamagitan ng kanyang salita't gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ating itutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway, piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukan ng hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid natin na pinangakuan natin na ipagdarasal natin sila. Lalo na ang mga may malubhang karamdaman at may mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin ngayon sa pamagitan ng online mass, mga may sakit na nasa kanilang tahanan at mga nakatatanda nating mga kapatid. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, pawiin mo ang aming pagkabulag upang kami ay maging mga matitinong gabay ng mga taong ipinagkatiwala mo sa amin upang gabayan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sana'y
kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang hinaganap. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Crisostomo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantiya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat. Magang akong tumatakbo, dukha man ako sa lahat. Dukha man ako sa lahat, ang tangi kong hiyaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantungay payapat may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na paikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Pusong maamo at mahabagin, dalangin namin ay iyong dinggin. Sa oras ng panganib at lagim, Jesus kami lingapin.